So time check tayo, 8:27 PM. Ayan, so nag-ayos ako ng mga orders. And ayun guys, announce ko lang yung FB natin, FB main account ko is naka-restrict. So lahat ng messages, dun muna kayo sa mag-message sa Mavs Hobby PH. Again, Mavs Hobby PH, yun yung page natin. So, ayun, pasensya na kung yun, nare-restrict yung FB. Hindi ko alam kung bakit, pero ano na siya, hindi na siya normal. So, nakalagay doon, restricted. Parang feeling ko nire-report kasi hindi naman ako nang scam eh. So, yun yung nakalagay doon na reason, scam, fraud. So, di ko alam, pero feeling ko nire-report siya. So, ayun, let's start with our vlog number, I think 6 or 7. So, ito yung last week, nag-vlog tayo about AirTac, Lancer Tactical AirTac units. So, yun yung mga naka-gate aster na pang speeds off na units. Ngayon naman, nagbaba ako ng isang G4 na regular. Lancer Tactical pa rin G4 regular. Teka, nawala ko. G4 na naka-gate aster, full metal. And Zion Arms na naka-nebula. G4 din, naka-nebula 2 na ETU. Okay? So, ito yan. Actually, hindi ko pa, meron pa isang klase pero hindi ko siya nababa. Yun yung regular na Gen 4 na sorry, hindi siya Gen 4. Yung parang kumbaga entry level. Makikita nyo yan sa Google Drive natin. Yun yung tigda 9,000. So, yun pala, since ayan, may nag-report sa akin, ano tayo guys, mag-sale tayo for our Lancer Tactical. So, lahat ng Lancer Tactical, less 1.5. Starting today until next week, Wednesday. Okay, so again lahat 1 week sale tayo for our Lancer Tactical. Lahat sila less 1,500. So, sobrang laki nun. Ayun. So, let's start with the Zion Arms. Ito yung box niya. Ang model nito, teka, usog ko lang to. Ang model nito is CA R1513B. Ayan. So, dito mo makikita yung model ng unit. So, ito yung MK2 13 inches na rail with Nebula ETU color black. So, FPS, lahat naman ng yung mga Lancer Tactical na test namin, FPS nila out of the box. So far, wala pa naman lumalagpas ng around 420. Pinakamataas na yung 420. Yun yung mga medyo mahaba. Ang usual is around 390 to 400. Open ko na to. So again mag-message kayo guys sa Mavs Hobby PH. Yun yung natin, page natin. So yun, okay yun. Mavs Hobby PH. Wag muna kayo mag-message sa main account ko, which is Maverick Beltran. Mag-fail lang yun guys kasi nga naka-restrict siya ngayon. So pag open ko nitong Zion Arms na unit, ayan, makakasama niya dun sa box. Teka, pakita ko, baba ko lang onte para makita nyo. Yan, so unboxing tayo. So, ang kasama dun sa box is cleaning rod. Ito. So, ito yung mga i-expect nyo. Ayan. Ito yung gitna. Gitna lang ako guys Ayan. So, ito. Then, may patch na rin siyang kasama. So, nakalagay dito, Zion Arms. Then, ito. Tools. Yung Nebula start guide nila.
Ayan, dito mo makikita yung kung paano siya i-program. Itong card. So yung manual, user manual. Ayan. So basahin nyo to guys. Itong mga ganitong mga unit, lalo na yung gate aster, sobrang techy nila. Sobrang laking tulong nito. Kasi dun sa mga usual na units, sobrang basic. Pero dito sa mga sobrang techy na units, o yung mga ganda na yung parang yung loob, yung ETU, sobrang laking tulong nitong mga manual. Okay? So may kasama na rin pala siyang sights. Ito. So para siyang MBUS 2 or MBUS 3. Flip up sights. Then yung magazine na kasama is a 120 rounds na mid-cap magazine. So yung unit, yung mga Zain arms natin, sobrang lamig. Yung mga Zain arms natin, by the way, may kasama pa palang BB loader. Ayan. So baka mamaya guys, magtaka kayo, may mga units na na walang kasamang BB loader. May mga units din naman na meron. So kung ano yung kasama doon sa box, yun naman yung usual dito sa amin. Hindi naman namin tinatanggal yung kung ano yung kasama doon sa box. Hindi kami or for example, kunin mo yan. Hindi yan. Hindi ganun dito. So kung ano yung kasama sa box, galing sa Taiwan, galing sa China, yun pa rin yung makukuha ng customer. So if ever na you're wondering if bakit sa review ni ganito may kasamang ganyan, check nyo muna yung, kasi usually yun ayun ang tanong may mga units kasi na ni-review galing sa ibang sa ibang bansa na may kasamang ganito, may kasamang ganyan, pero sa atin hindi kasama yung ganun. So may mga ganun talaga guys. Kung ano lang yung na-request ng supplier, yun lang talaga. Kung ano yung dadating dito, yun lang ibibigay namin sa inyo. So wala kaming inaalis dyan. Okay, so ito may kasamang BB loader. Yung ibang unit guys, nakita ko rin wala silang kasamang BB loader. So hindi ko sure kung lahat ba ng Zain arms din may kasamang BB loader. Titingnan natin. Pero itong model na to, 13B, may kasama siyang BB loader. So yung unit is full metal, ayan. Ganda. Hindi siya parang full metal na na yung mabigat. Sobrang gaan. Nakikita niyo naman kung paano ko siya bitbitin. So yung unit ng M-LOK system, may suppressor around 4 inches na nakapasok dun sa mismong handguard niya. Ganda ng itsura. So dun sa receiver, yung receiver niya again is metal. Ayan, Zain arms na receiver. Naka-flat trigger na rin pala siya. Selector, hindi nga lang siya ambi. Working yung bolt release. So ayan, pagka hinatak mo yung charging handle, ayan, working. Okay. So metal din yung charging handle. Meron dito tawag dito Zain arms markings. May butterfly swivel for sling attachment, ito. So kabilaan yan. And then naka-delta stock. So kagandahan dito, para tong CTR style 'di ba? Yung CTR style sobrang hirap nung tanggalin. Pero ito, ayan, madali lang. So medyo nilambutan nila yung spring dito para madaling tanggalin. So for the internal parts, ayun, yun pa rin yung internal parts ni Lancer Tactical. So unang-una naka-quick release system siya. So kung magpapalit kayo ng spring, doon na lang sa likuran. Hindi na kayo magbabaklas pa or magdi-dismantle nung buong receiver or gearbox. So sa likuran na lang So safest spring, ano ba yung safest spring na pwedeng ikabit? Ako recommend ko talaga is up until 130. So kung reinforce yung internals, pwede ka naman lumagpas ng konti until 150. Pero more than that, hindi na siya okay. So again don't get me wrong, recommended 130. Sagad 150 pwede.
So, pero ano na yun, mabilis na yung warranty nun guys, pero okay pa rin. And then, ano pa ba? So, yun, naka-speed trigger na siya. Piston nito is metal na. So, reinforced na rin yung internal parts. Yung inner barrel niya, 6.03 mm. So, naka-tight barrel na siya. Nasa sa inyo na yun kung gusto niyo pang palitan ng 6.01. Pero para sa akin, okay na yun. So, overall, si Lancer Tactical, goodbye. For the price, sobrang baba pa rin ng price. Kahit mga nasa 11 something na siya. So, hindi ko kabisado eh. Pero I think ito 11K yata to. So magle-less 1.5 pa tayo. Sobrang laking discount on guys. Kaya don't miss that chance na makakuha. Kasi sobrang laki nung less 1.5. Sa wholesale, iba sa wholesale. So more than 10 wholesale tayo. Okay, so try nating i-test to check yung trigger response. Programming, siguro hindi ko nagagawin sa programming. Meron na tayong mga videos regarding that. And ayun, medyo baka tumagal tayo. Check nyo na lang guys sa programming guide kung paano mag-program. So, the same pa rin naman. Teka. So, may binary pa. Ito, may nadagdag pala. So, ito medyo techy talaga to guys. So, talagang pag-aaralan nyo. Before, special features nung unit is ayun, binary, yung 3 round burst, 5 round burst. Ngayon guys, meron na rin siyang trigger mode. So yung trigger mode nakalagay dito, hindi lang ano eh, ayan. So kung nakikita nyo dyan sa mga screen nyo, nakalagay dito yung percentage na pwede mo siyang i-modify. So for example, paano ba yon? For example gusto mo lang 20% sensitivity, pwede mo siyang i-program na ganun. Or for example, gusto mo kakalabit ka lang ng ganun, puputok na siya, pwede mo siyang i-program ng ganun. So meron na rin ditong pre-cocking until level 6. So hindi ko pa sure kung ano yun. And then active braking. So meron na rin dito. Okay, so kayo na lang guys ang mag-check nito. Kasi honestly, hindi ko pa siya talaga na-explore. Bukod dun sa trigger mode which is i-demo namin last time, pero naka-gate aster kasi yon. Pero the same lang yun guys. Magkaiba lang ng kung paano siya i-program at saka saan siya i-program. So ito sa ano to, sa selector. Okay? So i-test natin, check natin kung ilang FPS out of the box. For sure gusto niyo malaman. Isa yan sa mga nakaka-apekto nung ano eh, pagbili ng mga customers eh, kung ilang FPS siya out of the box. Sobrang busy kasi ngayon lang talaga nagkaroon ng time since ayun, medyo pilay yung communication natin kasi na-block yung na-restrict. Sana talaga maging okay. Ayan. So tumutunog siya guys, indication na pumasok na siya dun sa or nagpasok na tayo ng battery. Okay. So hindi pa siya gumagana. Okay, so isa pang ituturo ko sa inyo is si Lancer, pag nabili mo siya, yung regular Nebula 2, ano siya, naka-factory lock. So, nung nakaraan, pagdating nito, akala ko sira. Ang dami naming units dito naka-line up, akala ko sira. So, yun, chinek ko kay Lancer Tactical. And may tinuro siya sa akin. So, if ever na ayan, bumili kayo ng Lancer Tactical, hindi namin na-test, madaming customer, pinadala namin agad, at di siya gumana, ganito lang gagawin nyo guys. So, papasok nyo yung battery, ayan, tumunog na siya. Then, press nyo to. Ayun, so tumunog na siya 2 beses, okay na yun. Okay? So again,
naka-factory lock yung mga ano natin Nebula 2. So, medyo nabaliw-baliw ako nung nakaraan. Kasi ang dami ng units dito. Ang dami ng kumuha ng units, lalo na sa mga reseller namin at saka mga wholesaler. Pinadala na namin yung unit. Siyempre, hindi mo naman pwedeng i-test lahat, di ba? So, ayun, sabi ko baka mamaya may humalo na hindi working. So, medyo kaba-kaba. Pero since hindi na normal na sobrang dami parang sira, nagtanong na ako kay Lancer Tactical. So, ayun, pinakita niya nga sa akin na naka-factory lock yung mga Nebula 2. Doon sa Gate Aster, plug and play, diretso, puputok mo na lang yun. Okay, so balik tayo dun sa unit. I-test natin, check natin kung ilang FPS out of the box. Teka, dito nga muna naharap. Ayan, 414. So guys, yung mga ganito kahaba, ganun yung FPS niya out of the box. So for the trigger response, yan, kita nyo naman, di ba? Sobrang smooth, sobrang ganda. Full auto. Grabe, di ba? Ang ganda. So, kung isipin nyo na lang kung maitutono nyo pa yung trigger, di ba? What more, di ba? Di sobrang ganda ng performance, di ba? Nakita nyo naman yan, no? Di ba? Ganda. So for the price, syempre, sobrang ganda na nitong ganitong unit, 'di ba? Okay, again, Zion Arms na 13B. Check nyo na lang to guys sa Google Drive natin. And hindi ko pa na actual picture yung iba. Check nyo na lang yan sa catalog natin. Nandun naman lahat. Lahat nung nandun na list, available pa. So, punta tayo dun sa Full Metal na naka-Gate Aster. Lamig. So, worst case comes to worst, yun pala. If ever na hindi na maibalik yung FB ko, guys, gagawa ako ng bago follow nyo pa rin ako I mean, support nyo pa rin ng Mavs. So, nakakatuwa nga, ang daming nagpi-PM. Ang daming pumunta dito. Ang daming pumunta dito, akala nila kung ano na nangyari. Or, I mean, kung na-block, pinilak ko ba sila or ano. Wala tayong binablock. Talagang may mga malalakas lang ang trip talaga. Pero okay lang. So, ayun, ito, Gate Aster. Ito yung bestseller namin ngayon. So, ang code nito is LT42BV8G4 Aster. For sure, ang dami nang nakapag-review nito. Ang bestseller nito is the 10 inches. Tatlong klase ang meron nito. Ito yung pinakamaikli. 8 inches. 10 inches. And yung 13 inches. May isa pang naka-Gate Aster Bukod dun sa mga AirTac natin So, ayan. Gen 4. Open natin. Sorry correction lang. 140 rounds yung mid-cap magazine. Nakasama ni Lancer Tactical. So, ayan. Pag open mo nung box, ang kasama, ito. Hindi ko natatanggalin. Ito guys. Tanggalin ko na. Ito. So, ito yung manual niya. Iba yung manual niya dun sa Zion Arms. And then, ayan, nakalagay dito, System Gate Gen 4. So, mag-download kayo ng app. May QR din dito. Ayan, scan nyo na lang. Then, may kasama din siyang mga sticker, tactical, Lancer Tactical na ito. Yung sitsulo niya ba yun? Yun ba yung basa doon? Ito, parang iipi na malaki. So, maganda rin yan guys. Pero yan, sticker lang. Kasama doon. Dito, kasama dito.
Okay, so ito yung unit. Perfect for CQB gaming. Ayan. So, full metal. Again, G4, naka G4 gate aster to. So, isa to sa mga high-end ni Lancer Tactical. Ayan, nakalagay Predator. Yung mga top of the line, yun yung mga full metal na naka gate aster. Si Lancer Tactical collaboration with AirTac. Yun yung yun yung ngayon nga pang Speedsoft. Isa rin yun sa mga top of the line units ni Lancer ngayon. Ang price ito is 14.5. Full metal yung front assembly, around 8 inches. Naka bird cage, flash hider. Then, receiver is metal with Lancer tactical markings. Ambi magazine release. Ito yung sa kabila. Ayan. Then, working din, teka, check ko lang. Para hindi tayo mapaya. Ayan, working din ng bolt release niya. And then, yung selector niya is metal din. Ambi. Ayan, kabilaan. For the charging handle, metal din yung charging handle niya. And then guys, ito, naka CNC half chamber na rin siya. So for the internal parts, ang internal parts niya is naka 6.03 mm na inner barrel, tight barrel, naka quick release system, reinforced internal parts or reinforced na gearbox. So yung internal parts niya is metal na rin. Okay? So for the yung sa back portion niya, ito naka butterfly swivel na rin and naka delta stop. Naka speed trigger din siya. Medyo kakaiba nga lang. And nakalagay dito, powered by gate aster. Napaka-pogi. So, 140 rounds na mid-cap magazine. May kasama na rin siyang EMBA style na version 3. Sights. Sige, test natin. Ito, for the programming system ng gate aster, panoorin nyo na lang yung video namin before dito. Vlog number, hindi ko maalala kung anong vlog number ano to eh. Parang 6 yata to. Basta yung naunang video, pinakita namin yung AirTac. Ganun siya i-program. Lahat guys magagawa nyo, lahat magagalaw nyo. Meron na rin siyang active braking system, yung trigger sensitivity, lahat doon mapaprogram nyo. So check nyo na lang. Ako honestly hindi ako sobrang techie talaga. Kaya nga in-invite ko yung bayo ko. Kasi siya yung kumbaga tawag dito, nag-explore talaga ng unit. So ayun, check nyo na lang guys. I-test natin to. Check natin kung ilang FPS siya out of the box. Naka-DINS plug na rin pala siya. Ayan. And guys, ayun pala. Kung hindi ako na-block ngayon today, mag-upload tayo ng sobrang daming units. Ang daming bago from Tokyo Marui, from VFC. Yung G17 MOS version to natin na madami nag-ahanap, i-check nyo, meron na rin tayong stock nun. And mamaya may papakita ko sa inyong gold edition ng VSR1 from Tokyo Marui din. At saka meron pa yung pinost ko rin kanina ba yan? Yung parang Vorpal Bunny na P90 Plus. So yung color pink, yun, isa rin yung sa mga bago. Ang daming bago. Medyo nawala lang talaga ako sa mood kasi yun nga, since na-restrict nga yung account natin. Sige, test natin to. Check natin kung ilang FPS siya. OOTB. Sayang, dami talagang bago, sobra.
Pati yung ano, meron din tayong bago from Wasan. Siguro isi-sale ko guys, isi-sale ko. Talaga, bad trip, bad trip eh. Sisale ko siya, siguro ipopost ko na lang siya by pinaka-late na by Thursday. Ang daming steel part, steel, paano ba to? Parang upgraded, pre-upgraded units from Wasan. And dun sa medyo ano, mababang price. Ibaba pa natin ng konti.